Pinatira ng asawa ko ang kabit niya sa bahay namin. Hindi ko akalaing darating ako sa punto na ikukwento ko ito sa mga taong hindi ko naman kilala. Pero siguro, kailangan ko na rin itong ilabas. Matagal ko na siyang kinikimkim sa loob ko. At sa bawat araw na lumipas, pakiramdam ko parang lalo ang bumibigat ang dibdib ko. May maliit akong restaurant dito sa Manila. Hindi siya sobrang laki, pero stable ang kita. Pangarap ko talaga yun noon pa man at masasabi kong isa yun sa mga bagay na pinagmamalaki ko sa sarili ko. Married ako sa asawa kong sundalo. Halos 4 na taon na kaming kasal. Hindi naging madali ang buhay namin bilang mag-asawa, lalo na't madalas siyang wala dahil sa duty. Pero pinili kong intindihin iyon. Alam kong bahagi iyon ng trabaho niya. May anak kaming 2 taong gulang. Siya ang liwanag ng buhay ko ngayon. Sa totoo lang, kung wala siya, baka mas matagal na akong tuluyang nadurog. Makulit siya, madaldal, laging tumatawa. At kahit pagod na pagod ako sa restaurant, kapag niyakap niya ako at sinabing mama, parang nawawala lahat ng stress ko. Kasama na rin sa bahay ang mama ko. May edad na kasi siya kaya hindi na rin siya gaanong malakas. Kaya nagdesisyon kaming mag-hire ng helper para may tumutok sa anak namin kapag nasa restaurant ako. Doon pumasok si Carol. Taga-probinsya siya. Bata pa, nasa early 20s siguro. Maganda siya sa simpleng paraan. Maputi, mahaba ang buhok at may maamong mukha na parang hindi kayang gumawa ng masama. Masipag siya, maayos magtrabaho, magalang sa mama ko at maalaga sa anak ko. Sa madaling salita, wala akong nakitang dahilan para pagdudahan siya. Ang mas nakapagpakampante pa sa akin, ang asawa ko mismo ang nagpasok sa kanya sa bahay. Kakilala raw ng isa niyang katrabaho sa kampo. Kawawa raw, naghahanap ng trabaho. Sabi niya sa akin noon. At dahil nagtitiwala ako sa asawa ko, pumayag ako. Hindi ko naisip na sa araw na yun, nagpapasok pala ako ng ulupong sa sarili kong bahay. Sanay akong maging hands-on na nanay. Kahit sobrang busy ko sa restaurant, lagi kong chinecheck ang CCTV app sa phone ko. Hindi dahil wala akong tiwala, kundi dahil nanay ako. Gusto kong siguraduhin na okay ang anak ko. Sa tuwing binubuksan ko ang CCTV, nakikita ko si Carol na pinapakain si baby. Pinapaliguan, pinapatulog. Minsan pa nga, kinakausap niya ito na parang tunay na kapatid. Maayos din siya kay mama, kaya habang tumatagal, lalo akong naging kampante. Hanggang sa dumating ang araw na yun. Umuwi ang mama ko galing sa duty matapos ang ilang linggo. Alam niyo naman siguro ang buhay ng mga sundalo. Hindi sila basta-basta nakakauwi sa pamilya. Kaya kapag umuwi sila, sinusulit talaga ng oras. At ganun ang nangyari sa amin. Nag-date kami, kumain sa labas, naglakad-lakad sa mall na parang mga bagong magjowa. Tapos nag-check-in kami sa isang hotel. Parang gusto naming bawiin lahat ng mga panahong magkalayo kami. Masaya ako noon. Pakiramdam ko buo ang pamilya niya. Pakiramdam ko mahal pa rin ako ng asawa ko. Pero hindi ko alam, habang niyayakap niya ako noon, may ibang babae na pala na matagal nang niyayakap ang asawa ko. Kinagabihan nakatulog siya agad. Pagod siguro sa biyahe at sa buong araw namin magkasama. Ako naman, hindi makatulog. Tahimik ang kwarto. Tanging ilaw lang ng city sa labas ng bintana ang nakikita ko. Kaya gaya ng nakasanayan ko, binuksan ko ang CCTV app sa phone ko. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Siguro instinct lang bilang nanay. Pero doon nagsimulang gumuho ang mundo ko. May footage sa kitchen. Tahimik ang bahay. Nakita kong pumasok si Carol sa CR. Wala naman akong inisip na kakaiba. Normal lang yun. Pero makalipas ang ilang segundo, may isa pang pumasok sa frame ng CCTV. Ang asawa ko.
Diretso siyang sumunod sa CR. Tumigil ang paghinga ko. Pinanood ko ang screen na parang hindi ko maintindihan ang nangyayari. Lumipas ang ilang minuto. Pagkatapos, sabay silang lumabas. Magkasunod, tahimik, at parang walang nangyari. Naramdaman kong nanlamig ang buong katawan ko, pero pinilit kong labanan ang iniisip ko. Baka may inaayos lang, baka nagkataon lang, baka praning lang ako, baka masyado lang ako mag-iisip. Pero may kung anong boses sa loob ko na nagsasabing may mali. Kaya habang tulog ang asawa ko sa tabi ko, kinuha ko ang cellphone niya. Hindi ako sanay maghalongkat ng phone. Hindi ako selosa. Pero noong gabing iyon, kailangan kong malaman ang totoo. Pagbukas ko ng phone niya, may isang app na agad na bumungad sa akin. Telegram. At sa pinakaitaas ng chatlist, nakasulat ang pangalan ni Carol. Doon nagsimulang gumuho ang anak ko. Binuksan ko ang conversation at bawat message na nabasa ko, parang kutsilyong paulit-ulit na tumututok sa dibdib ko. Habi, grabe ang nangyari sa kitchen. Carol, mas intense kaya yung sa CR, halata nga miss na miss mo ko. Huminto ang paghinga ko, pero hindi pa doon natapos. May mga messages pa. May mga invoice message. Mga larawan na hindi ko na kayang tingnan hanggang dulo. Mga larawang nagpapatunay na matagal na itong nangyari. Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses. Ginamit nila ang bahay ko, ang kusina ko, ang CR ko. Ang lugar na nakakala ko ligtas para sa pamilya ko. Doon sila nagtatago, doon sila nagtatawanan, doon nila ako ginawang tanga. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Ibinalibag ko ang cellphone niya sa kama. Nagising siya. Nagulat. Ano? Anong nangyari? Tanong niya. Hindi ko na mapigilan ang luha ko. Alam ko na lahat. Tumahimik siya. Hindi siya nagtanong kung anong ibig kong sabihin. Hindi siya nag-deny. Hindi siya nagpilit. Tumingin lang siya sa akin. At doon ko nakita ang guilt sa mukha niya. Paulit-ulit lang siyang nagsabi ng isang salita. Sorry. Walang palusot, walang paliwanag. Puro sorry. Mas lalo akong nasaktan. Kinabukasan pag uwi namin sa bahay, hindi na ako nagdadalawang isip. Tinawag ko si Carol. Tahimik siyang lumabas ng kwarto. Tiningnan niya ako. Siguro alam na niya kung bakit. Mag-impake ka na. Sabi ko. Hindi siya nagsalita, hindi siya umiyak, tahimik lang siyang nagligpit ng gamit niya. Pero bago siya lumabas ng pinto, napatingin siya sa asawa ko. At sa tingin nilang yun, lalo kong na-realize kung gaano ako katagal niloko. Kinabukasan nakipaghiwalay ako sa asawa ko. Doon ko rin nalaman ang mas masakit na katotohanan. Mahigit 1 taon na pala silang magkarelasyon. Nakilala niya si Carol sa kampo nila at siya mismo ang nagplano na ipasok ito sa bahay namin bilang helper para mas madali silang magkita, para mas madali nila akong lokohin. Ngayon, nakafocus na lang ako sa anak ko at sa restaurant ko. Pinipilit kong maging matatag para sa kanya. Ang asawa ko, araw-araw nagpaparamdam, araw-araw may message. Araw-araw may mahal kita. Araw-araw na may pangako na magbabago siya. Oo, aaminin ko, mahal ko pa rin siya. Hindi madaling burahin ang 4 na taon ng pagsasama. Pero sa tuwing naiisip ko kung paano niya sinira ang marriage namin, kung paano niya ginawang playground ang bahay namin, kung paano niya ginawang biro ang respeto ko sa sarili ko, nandidiri ako. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung may future pa ba kami. Kahit may natitira pang pagmamahal. Sa bawat gabi, may kwentong bumapalot sa puso.